ang nararamdaman nila, earfulness o parang puno yung tenga nila. Parang nalagyan ng tubig, pakiramdam nila namamaga. Yung iba naman talagang pain. So iba-iba yung klase ng sakit at iba-iba rin yung mga posibleng sanhi nito. Paalala lang, baka imbes na malinis mo, na itutulak mo pa paloob yung earwax. Pero wag pong gagamit basta ng eardrops nang walang prescription ng doktor at hindi nakita yung eardrum ninyo, no? Dahil kung butas yung eardrum, hindi ka bibigyan ng eardrops. So dahil of course, ayaw mo nang pumasok yung eardrops sa loob mismo ng tenga mo. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang fairly common na condition pero may posibilidad kasing makaabala talaga sa day-to-day life natin at yan yung tinatawag na pananakit ng tenga. Marami sa atin naka-experience na yan in one way or another. Minsan naman mas mild, tipong makati lang pero nakaka-bad trip pa rin kung palaging makati yung tenga. So today, para mas maintindihan natin bakit ba nangyayari yan, ano yung mga posibleng sanhi, tsaka ano yung posibleng lunas dyan, kasama natin ang ating resident doctor at resource person, si Dr. Bien Carmela Canlas. Friends, bago tayong magtuloy, i-invite lang namin kayo. Pakicheck naman, store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soup daw. Darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So, Doc Bien, diretsahan tayo. Bakit minsan sumasakit ang tenga natin? Hindi lang yung earlobe yung ear canal, yung loob ng tenga natin. Or minsan naman, sobrang kate. So, ang ear pain or otalgia, yung medical term niya, no? O pananakit ng tenga, common yan. Isa yan sa mga pinaka-common na nagiging dahilan ng pagkonsulta ng mga pasyente sa mga doktor. At marami yan mga posibleng dahilan. Marami rin siyang klase ng sakit, tulad nga ng sabi mo. Yung iba ang nararamdaman nila, earfulness o parang puno yung tenga nila. Yung iba, para daw silang pakiramdam nila, yung parang nalagyan ng tubig yung tenga nila, kaya yung pandinig nila parang muffled. So, bukod dun sa parang fullness, meron pang muffled na sound. Yung iba naman talagang pain, parang tinutusok. Yung iba naman mabigat daw yung pakiramdam ng tenga o parang pakiramdam nila namamaga. So, iba-iba yung klase ng sakit at iba-iba rin yung mga posibleng sanhi nito. Ang pinaka-common 'no, puwede natin hatiin 'yan sa dalawang klase ng pananakit ng tenga. Una is primary na dahilan. Ibig sabihin 'pag sabi natin na primary na ear pain, ito ay mismong sa tenga, yung cause ng pananakit. Maari rin naman yung isang klase is secondary. Ibig sabihin, mga ibang parte ng katawan ang apektado pero nararamdaman o umaabot hanggang tenga yung pananakit. So kapag sinabi nating primary ear pain, yung pinaka-common na sigurado naramdaman na ng lahat is changes sa pressure. So kapag ka nagkaroon ng pressure changes, 'di ba, kung sumakay ka ng eroplano, umakyat ka, paakyat Sa ka ng Baguio, Oo. oo, magpaakyat ka ng Baguio o kaya sumisid ka sa dagat ta's medyo malalim, mag-scuba diving ka, ganyan or free diving. Yung pag-ahon yung parang pakiramdam mo, puno yung tenga mo. So, isa yun 'no, pressure changes, isa mga sanhi ng ear pain. Yung iba, madali nila yun matatanggal, mag-chewing gum lang sila, lunok lang sila, matatanggal. Pero sa iba medyo mas matagal. So, hindi nila yun agad equalize kumbaga 'no, hindi siya agad natatanggal. Pangalawa na posibleng cause is of course, pinaka-common, irritations or infections. So, baka merong impeksyon sa tenga, maaring fungal, bacterial 'no. So, maaring sa loob ng tenga, sa middle ear, or maaring sa labas. Maaring 'tong earlobe pala yung apektado 'no. Isa pang posible na dahilan is baka may nakapasok na insekto. Common 'yan 'no, nakapasok na insekto habang tulog ka, may pumasok na langgam, kinagat ka sa loob, so maaari 'yun. Or worse, ipis 'no. Medyo
Kadiri talaga. Oo, 'no. At So delikado dahil oo, nangangagat. oo, nangangagat 'yun. Talagang pupunta sila, usually 'yun 'no, ang classic nun 'pag dumating sa'yo sabihin nila may naririnig sila sa loob Oh na my gumagalaw God. at masakit dahil kinagat sila. Oo. So kapag gano'n talaga commonly magpupunta agad 'yan sa doktor, papatingin na parang meron po sa loob ng tenga ko, Mm. gano'n. Ang isa Hindi pa puwedeng di ka pumuntang doktor kung parang gumagapang na sa loob. oo. Isa pa common sa mga bata, mahilig silang magsuksok ng mga laruan, Oo maliliit na nga. bagay sa loob ng tenga. Mm. So usually yang mga 'yan kung hindi naman napansin ng bata or maliit lang baka pellets, yung parang pellet gun, gano'n. So yung mga maliliit na tau-tauhan, yung mga nakita Mm. na kaming pasyente na ganyan, nilalagay nila sa loob ng tenga. Oh my God. Unfortunately, hindi nila siya ma-communicate. Minsan Oo. sasabihin nila masakit lang or umiiyak lang sila, ganyan. Tsaka takot silang sabihin sa'yo yung ginawa nila Oo, yun. na ginawa na 'pag tinanong 'di naman niya naamin, 'di ba? Oo. Kaya madalas yung mga ganyang kaso baka nakikita medyo matagal na yung laruan sa loob or kung ano man Mm. yung pinasok nila kaya may kasabay na yan na ibang simptomas tulad ng pagbaho ng tenga, meron na siyang ibang amoy, meron ng ibang lumalabas 'no. Gano'n din kapag may infection 'no, madalas meron yang kaakibat na pamumula, pangangati sa loob ng tenga 'no, o kaya meron din naman yan puwedeng may lumalabas sa discharge Hmm. o maaring parang nana, maaring parang tubig na lumalabas sa tenga. At kapag mga secondary naman na klase ng pananakit ng tenga, puwedeng ito ay dahil sa sipon. 'Di Mm. ba 'pag barado yung sipon mo parang barado rin yung tenga mo. Mm. O kaya kapag, may tonsillitis, so sobrang sakit ng tonsils mo umaabot hanggang loob ng tenga yung pananakit. Mm. Na yung iba nako-confuse sila ano ba talaga yung masakit, tonsils ba 'to o tenga lang? Yung iba kung may problema sa jaw, so kung may TMJ na dysfunction 'no, so kung yung medyo hirap sila sa paggalaw ng kanilang jaw, maaaring na sumasakit din yung tenga na yun. Hmm. So maraming mga posibleng dahilan at depende sa klase ng pananakit, kung saan banda sumasakit at ano pa yung mga kaakibat na simptomas ay yun ang posibleng sanhi at of course mag-iiba yung kung papaano ida-diagnose, mag-iiba rin kung papaano gagamutin. Ang ano, tutuli, Dormien, tanong na ano lang, maloko Hmm. lang siguro. Kunyari hindi ka mahilig maglinis ng tenga tapos medyo nag-a-accumulate lang, dumadami lang yung tutuli mo, posible rin bang pagmulan ng pananakit 'to? Yes 'no, isa yan sa mga posibleng magkaroon ng parang pakiramdam na puno yung tenga mo dahil of course puno talaga siya. Puno siya ng Oo. patuli 'no, at madalas kung gano'n meron na rin siyang ibang amoy kapag nagtagal Mm. at posibleng mag-lead sa impeksyon. Yung iba nagkakaroon ng ganyan dahil hindi nila nililinis ng maayos or sa iba naman ay lagi kasi nilang kinakalkal yung tenga nila kaya maaaring nasusugatan, maaaring nagpo-produce ng mas maraming wax yung tenga nila dahil lagi nila yung tinatanggal 'no. Yung earwax po ay healthy at normal na part po ng tenga natin 'no. So Hindi dumi yan per se 'no? oo 'no, dahil ang earwax natin ay panglinis, natural na panglinis ng katawan natin sa ating tenga. So Hmm. ang dapat na nililinis lang po natin ay yung nasa labas. Kapag lumabas na yung earwax, natural po yan na lalabas 'no, dahil pagka nagawa na yung dapat niyang gawin. So dapat nililinis natin yung sa labas, pero iwasan natin na pinapasok yung mga Q-tip sa loob ng mismo ng tenga. Yung iba 'di ba talagang papasok yung Q-tip, yung iba parang yung bakal na panghukay, Ah, yung oo, tutuli, isa mga yan, pinupilter 'di 'di ba? ba? Oo, 'pag mga bata, yung Oo. magulang 'di ba ang hilig nilang linisin yun 'no? Yung parang maliit Mag-iingat. na pala, 'di ba? Oo, Oo. mag-iingat 'no, dahil imbes na lalo yung mga Q-tip 'no, baka imbes na malinis mo naitutulak mo pa paloob yung earwax. Hmm. So magli-lead pa yun na mag-accumulate tas dahil may cotton yun baka lalong pumasok yung cotton sa loob ng tenga, again magli-lead pa na magbara lalo yung tenga natin. So, ang masyadong malinis tsaka yung sobrang hindi naglilinis, Oo. parehong di okey. Oo. So, mag-iingat po tayo 'no, sa paglilinis ng ating tenga. So, dapat yung tama na paglilinis lang ng tenga. Sa labas ang paglilinis, iwasan na magpasok ng Q-tip or kahit ano. Yung iba, takip ng ballpen, yung iba kung ano-anong madampot 'di ba, na kinakalkal nila yung tenga. So, iwasan po natin yung mga gano'n 'no. So, ang paglilinis dapat ay sa labas lang. Medyo naiintindihan rin natin, eh, kasi yung mga Hmm. Pilipino tayo, ano, in fairness sa'tin malinis tayo sa katawan ng mga Yes. tao, 'di ba, nasa Mm. kultura natin. Ang problema kasi ang Pilipino, ang tingin niya sa tutuli parang kulangot ng tenga, eh, 'no, na Oo. kailangan laging tanggalin. So, medyo magkaiba yung dalawang yon, Mm. ano, may function yang earwax na yan, Mm. mamaya mas pag-uusapan natin pati yung tamang paglilinis. Pero sa dami ng na-mention mo, Doc Bien, na ano, na possible na sanhi, siguro quick lang i-discuss natin ano yung mga lunas or yung mga pwede nating gawin bawat isa sa kanila. Unahin natin yung pinaka-common, which is yung 'pag may elevation, may Mm. altitude or may depth kang pinupuntahan, 'pag
paakyat ka nga, kahit Tagaytay lang minsan Oo, mararamdaman mo yan, 'di ba? mararamdaman mo siya. Na 'pag pataas ka parang magpa-pop palabas, parang Oo. mas lalakas yung pandinig mo. 'Pag bababa ko ulit parang mako-compact ulit yung Oo. eardrum mo. Bakit ba nangyayari 'to, tsaka anong puwede nating gawin? Dahil yun sa pressure changes 'no, dahil meron tayong eardrum gumagalaw yan 'no, kapag nagbabago yung pressure nag-a-adjust siya dun sa pressure. Ngayon, Yun yung feeling na parang magpa-pop oo, na. parang napupuno, parang pakiramdam mo parang kang nabingi for a while, Oo. 'di ba? Lalo na kapagka nag-eroplano ka, pa-landing or Yes. pa-take off, parang mararamdaman mo siya, na either dalawang tenga or isa lang. Hmm. Ang common lang naman yan na nangyayari, normal po yan. Ibig sabihin po 'pag nangyari yan, normal lang po yung tenga niyo, 'wag po kayong matakot. Kasi yung iba 'no, natatakot, "Hala, nabibingi na ba ako?" Hmm. Gano'n. Usually, kahit wala kang gawin ay magno-normalize yan, mag-e-equalize din naman yan mag-isa. Nakakatulong kung ginagalaw yung jaw. Yung iba ay kaya nilang i-regulate yun mag-isa dahil meron pa sila ng muscle sa loob ng tenga na kayang galawin yung tenga nila. Ako kaya ko siya gawin 'no, parang Hmm. makakarinig ka ng kaya mo siya i-release Hmm. mag-isa mo. Sa iba nakakatulong chewing gum, paggalaw ng panga, so Hmm. nangangasinats magpo-pop na siya. So Common magtatanggal. yan, na-advice Oo, yung chewing gum. Ewan oo. ko lang kung ina-allow ng mga airline na Oo 'no. maglakad. Kumain so pagkatapos Hmm. siguro 'pag landing gano'n, kumain ng candy gano'n Hmm. or ngumuya, yung iba lumulunok. So Hmm. pagka paggalaw ng bibig nakakatulong siya para ma-regulate yun. Pero otherwise matatanggal din naman siya 'no, wag pong kabahan kung medyo mas nagtagal yung sa inyo. Mag-isa rin po yan magre-regulate kapagka nasa regular ka na na pressure. Kumbaga naka-landing ka na, nandun ka na, magre-regulate din yan mag-isa, matatanggal din siya. Hmm. Sa next, ito naman yung foreign object na hindi buhay, yung mga nilalagay ng mga bata sa tenga nila. Anong safe na puwedeng gawin diyan? Dapat ba talaga magpatingin na o medyo puwede pang sungkitin 'pag nasa bahay ng ligtas? Kung nakalabas nakikita niyo 'no, kung tingin niyo ay kaya niyong abutin, puwede niyo siyang tanggalin. Pero kung nakasuksok yan sa loob tapos hindi kayo sigurado, wala kayong gamit, 'wag na 'wag niyo na pong gagalawin. Lalo na kung parang maggagawa ka lang ng makeshift na panungkit na, hey, baka imbes na matanggal mo siya ay lalo mo siyang maisuksok sa loob. Mas malaking problema Mas malaking yan. problema, oo 'no. Lalo na kunyari yung mga insekto. Gano'n din 'no, 'wag na natin po silang i-try kung hindi natin sila kayang gawin 'no. Hmm. I-leave na po natin sa ating mga ENT dahil sa kanila madali yan, Hmm. painless, although siyempre medyo uncomfortable 'no 'pag tinatanggal nila, pero Hmm. relatively painless 'no, hindi naman yan masakit 'pag tinanggal nila. Hmm. So dalhin niyo na po agad sa mga emergency room, may mga ENT po doon at tatanggalin po nila yan safely para sa inyo. So Hmm. any foreign object kung hindi nakikita, kung hindi kayang kuhanin, 'wag niyo na pong i-try, 'wag na i-attempt. Ang nakakatakot kasi 'pag sinubukan mong sungkitin, kunyari, wag naman sana mangyari sa inyo pero maliit na ipis yan, Oo. baka ma-agitate pa lalo yung insekto Oo, kagatin ka, no? oo. Mahirap talaga. Or worse, baka mahati mo siya imbes na isang kuhanan Yes. ay mahiwa-hiwalay pa yung parte niya at mas matagal yung magiging Mabubuo ka buloksyito. pa. Oo, mas Ayun. kaya mas magiging matagal yung proseso. Nakakadiri. So maganda dun dapat sa propesyonal na po natin yun ipagawa. ENT. Sa ating mga Nose, ENT. and throat, 'di ba? Ear, nose, and throat. Ear, nose, and throat. Sorry, oo nga. Ears, nose, and throat. Yes, Letter E din kasi. oo. Malapit naman. Ofta po ang ating mga sa Ofta, eyes. oo. Yes, so Okay. So, yun, kung obvious naman at mukhang madali lang, sige, pwede mong subukang bunutin or careful, ay sungkitin. malaki naman siya 'no, naabot mo naman, kaya mo siyang kunin ng ano, pero again 'di ko rin ina-advice 'no, kung 'di kayo sigurado, kung tingin Oo. niyo mahirap siyang alisin kasi baka mamaya natusok siya sa loob ta's imbes na makatulong yung pagtanggal mo, baka masugat pa. Alam mo 'no, yun mahirap din kasi yung kung mahirap marami sa'tin Oo. feeling Feeling mabilidad, mo kaya mo 'no? Oo. Feeling mo kaya mo, lalo na kung mag-isa ka, parang magsasalamin ka pa, 'wag na lang po. Oo. Please, ipagpatulong na po tayo sa professional. Feeling albularyo, eh. Oo, sa kanila madaling-madali lang po 'yan, kaya-kaya Oo. nila 'yan. Yung next naman, Doc Bien, yung tutuli na ang tawag yata na dun yun na compact na, yung natulak ng natulak paloob tapos parang tumigas na. Oo, kasi namuo siya dun kakatulad Oo. kasi nangyayari yun kunyari mahilig kang common yan sa mga mahilig mag-Q-tip. Cotton buds. Oo, yung cotton buds, oo nga pala common term 'no, cotton buds 'no. So pagka nalilinis nila, imbes na nalilinis natatanggal, napu-push. So anong nangyayari, everytime nililinisin mo, para mong kino-compact. Mm. So yung wax, parang ginawa mong semento sa iyong Mm. tenga.
So, kapagka gano'n siyempre magtatagal dun yung wax at yung wax natin ay dapat na natatanggal. Natural siya dapat na matatanggal lalo na kung yung earwax mo ay yung normal na klase, yung medyo basa ng kaunti. So, yun ay matatanggal din siya mag-isa, uusog siya mag-isa. Pero ngayon kung kinumpak mo yan diyan, titigas yan, hindi yan ngayon mailalabas ng tenga mo ng walang tulong ng propesyonal o kaya nung mga special na eardrops na pangtunaw niyan. So, case to case basis. So, dapat pa rin po ang advice kung tingin mo yun ang nangyari sa'yo na compact na yung wax mo diyan sa loob, ipatingin na po sa ENT. So, dahil kung yan ay talagang yun nga, yung earwax na talagang nasiksik mo diyan, sila na po ang magbibigay ng advice kung yan ba ay tatanggalin nila o dapat ba ay mag-drops. So, depende yan sa kaso po ninyo. Minsan kasi 'di ba Dok, yan 'pag masyado ng marami at na-compact sila dun, minsan may parang nakatusok na sa Nakadikit na siya so hindi siya madaling tanggalin. minsan Iba nahihirapan na sila makarinig dahil nandun na siya mismo sa eardrum mo 'no, na siya Oo. dikit na siya dun, oo. ano sabi nila nakadikit dun and Hmm. siguro share ko lang, although matagal na 'to baka iba na ngayon yung treatment kasi college pa ako nung nangyari 'to, na parang ang sakit yung tenga ko kasi ano kami ni Doc Ben, dahil nga magpinsan kami, pareho kami ng sakit sa tenga. Ano yung lahi namin tuyo yung tutuli. So ano ako siguro dahil bata ka pa hindi mo naman alam yan na hindi pala okey na maglinis lagi. Na-compact na na-compact, dumikit na rin sa eardrum ko at matigas. So ang ginawa nung doktor, yung parang inirrigate niya Doc Yen, yung saline solution yata yung ilalagay dun. Tapos meron siyang pangbuka ng tenga mo na instrument, 'di ba? Tapos kukunin niyang gano'n, medyo nakakahiya, na-isip pero doktor naman siya, eh. Oo, huwag kayong mahiya dahil talaga pong ginagawa naman nila Oo, yun. I think yung left ear ko yung gano'n na may problema, yung right ear ko okey lang, maliliit lang daw at tuyo yung, dumi. So ang ginawa parang may panghigop din sila na Lafayette. Ngayon nga mas modern na kasi may pangsilip na sila na Oo, may camera, camera eh. na, oo. Dati talagang yung classic na yung doktor na meron ilaw siya Oo. dito 'di ba, sisilipin ng gano'n. Nung college pero lately 'pag magpapatingin ka, naka-camera na, Oo, kitang-kita kitang-kita na nila kaya safe 'no. So, kumbaga yung ginagawa nila kikita mo sa camera, makikita mo pa. oo, Posible mong makita 'no? minsan nga ayoko ng tignan habang ginagawa pero sige okey lang. Actually, yung tupuli dahil malaki daw at dumikit na sa eardrum, yun ini-irrigate daw para lumambot 'di ba, At ma-break off ng kaunti para mas Oo. madali siyang matanggal. So yung ibang natanggal okey na nung procedure na yan, yung iba sabi niya magtutuloy ka na nagda-drops tapos malalaglag ng isa. Mag-isa. Ay nung nalaglag ho, hindi ako makapaniwala gaano kalaki. Ayoko na sabihin, medyo nandidiri ako. Partida natanggal na yung ibang parte nun, Oo, ibig sabihin Mas malaki pa siya. lahat nung mula pagkabata kong naitulak ko, lumabas ng isang piraso at parang ito. So, Pero 'di ba, guminhawa naman ang pakiramdam mo oo, pagkatapos. parang may superpower ka nun, lumakas yung pandinig mo. Akala mo yung mahina mong pandinig dati normal, yung normal pala. Tutuli lang pala. O, Anyway, 'di ba? So, wag pong tiisin yung mga tutuli dahil yung tutuli po ay kayang-kaya pong tanggalin po yan ng mga ENT at kapagka natanggal yan, giginhawa na po talaga yung pakiramdam. usually yung charge naman diyan medyo minimal lang. Siyempre may PF ng konti na mas mataas kaysa sa GP ang ENT. Pero hindi mo naman aasahan ng tipong libo-libo. Siguro 1 to 2,000 mga Oo. At of course, meron pa rin naman sa mga public hospital. So, pwede silang magpunta, tatanggalin para sa kanila. Sa mga outpatient department, so pwede. ano. So, yung next naman Doc Bien, yung mga infections, anong ibig sabihin nito tsaka anong lunas? Sa mga infections 'no, either bacterial or fungal, kapag ganyan, depende ang sa lokasyon ang magiging treatment. So, kung nasa labas, maaring eardrops, pero 'wag pong gagamit basta ng eardrops nang walang prescription ng doktor at hindi nakita yung eardrum ninyo 'no, dahil kung butas yung eardrum, kung nabutas 'no, maari kasi siyang mabutas. So, kapagka gano'n, hindi ka bibigyan ng eardrops. So, dahil of course ayaw mo ng pumasok yung eardrops sa loob mismo ng tenga mo. So, nawawala kasi yung pang-divide ng inner ear mo tsaka yung, outer na ear mo. So, depende sa lokasyon ng impeksyon. So, kung labas lang yung infection, madalas eardrops yung ibibigay sa'yo. Kung nasa loob, madalas oral na antibiotics yung ibibigay sa'yo. So, siyempre hindi tatalab yung patak-patak sa labas dahil magkaiba sila ng location. Yung tenga po natin ay hindi lang 'tong nakikita natin 'no, meron pa yang mga parte sa loob 'no. At yung mga parte sa loob, yun ang mahalaga.
Dahil yun ay tumutulong para makarinig tayo. So, ayaw natin na nagkakaroon yun ng impeksyon na matagal na nai-infect, no? So, kapag gano'n, mga eardrops ang binibigay. Usually, yung eardrops composed yan ng antibiotics, tas may kasama yan na pampatanggal ng pamamaga, no? So, makakatulong din yun dun sa sakit at pananakit. So, para dun sa kirot, madalas kasi makirot yan, no? So, kung makirot, maaari rin bigyan ng mga oral na gamot na para sa kirot. So, pain relievers, no? So, yun, gano'n. So, depende siya kung fungal, antifungals yung ibibigay sa'yo. Drop din ba yun 'pag fungal? Depende again dun sa location, no? Maaring tablets, maaring drops, maaring tuturuan ka kung paano linisan, kung ano yung gagamitin mo na mga drops, paano yun gagamitin. So, depende sa klase ng drops yung pagpapatak. So, dapat po ay kayo mismo ang magkonsulta sa ENT dahil sila ang magtuturo sa inyo gaano kadalas gamitin, paano gamitin, gaano karami ang ida-drop, at kung ano yung aftercare o yung gagawin mo pagkatapos ng drops, no? Hindi lang naman yan basta maipatak mo lang ay tapos na. And ano yan, kailangan sundan mo yung dosage ng ilang araw tsaka gaano kadalas, 'di ba, Doc? Yes, oo. Kasi parang baka puwedeng ma-immune yung bakterya ba 'pag hindi mo sinunod? Oo, nagkakaroon kasi tayo ng, antibiotic resistance lalo na sa mga oral na gamot. So, kung kunyari sinabi ng doktor inumin mo ng 7 araw, 3 beses kada araw, tapos after 3 days magaling ka na. Kasi usually diyan nagsa-start 'to, after 3 days usually wala na yung simptomas mo kasi gumana na yung antibiotic, no. Yung iba ang pagkakamali is tigil na. Yes. So, 'wag na 'wag pong gagawin 'yun kung 7 days pinescribe sa'yo dapat 7 days iinumin mo 'yan. Dahil kung may nag-survive sa katawan mo na mga bakterya na na-expose na doon sa gamot na 'yan, maaari yan gumawa ng mga panibagong bakterya na ngayon ay resistant na doon sa antibiotic na 'yon. So, sa susunod na magkakaroon ka ng infection, 'di na yan gagana sa'yo. So, mangyayari ay do'n ka na sa next level ng antibiotic. So, ayaw mo 'yon dahil meron pong maximum yung mga levels natin, 'no. 'Pag naubos mo na yang mga 'yan ay hindi na siya gagaling. Ang pinakaayaw natin mag-breed ka ng super bacteria Oo, sa na tiyan meron mo. talaga, 'no, na may mga bacteria talaga tayo na multi-drug resistant. Ibig sabihin kahit anong mga existing natin na gamot ngayon, hindi na sila magamot. Or yung iba, resistant na dun sa mga tableta. So, everytime magkakaroon ng infection, kailangan mo na ngayon magpunta ng ospital para magpa-inject or saksakan. So, ayaw mo din yun. So, dapat ay tama ang pag-inom para dun ka lang dun sa mga common antibiotics. At of course, para hindi ka mag-breed ng super bacteria. Yun ang pinakamahirap. Ito, Doc, yan, trivia time lang. Mhm. 'Pag maliit ka pa, tapos gusto mo siyempre 'pag maliit ka gusto mo subukan lahat, 'di ba? Gusto mo nang ikaw yung mag-cotton buds pero yung nanay mo pa yung gagawa para sa'yo. Sasabihin ang panakot ng mga nanay usually, "'Pag natusok mo yung eardrum mo at nabutas yan, mabibingi ka." Ang tanong ko ngayon sa'yo, Doc, yan, totoo ba na 'pag natusok mo ang eardrum mo, sabihin mo ng worst case scenario nabutas talaga, mabibingi ka ba? Posible. Posibleng maapektuhan talaga yung hearing mo dahil very important po yung eardrum natin sa ating pangdinig. Opo. No? Dahil lahat ng parte ng tenga mo mula dyan sa labas, pang-capture yan ng sound hanggang sa eardrum mo. So, siya ang gumagalaw para mag-send ng mga signal dun sa mga liliit mong mga puto sa loob ng tenga mo para makarinig ng sound at maipadala yan sa utak mo. So, kung merong isa man doon na ma-damage, common yan, no, yung eardrum, no, maaring mabutas, masugat, dumugo yung paligid niyan, 'no. So, dapat din talaga iwasan. So, pinaka-common, di mo naman basta-basta maaabot 'yan, 'no, unless talagang sinuksok mo ng diretso o ng malalim. Kaya 'wag na po, 'no. Kaya wala talagang mag-a-advice sa inyo na magpasok ng kung ano-ano sa iyong tenga kahit na cotton buds pa 'yan. Hanggang dito lang po tayo, 'no, sa labas ng tenga. Sa Europe kung di ako nagkakamali may mga bansang binaban na nila yan, So, Oo. siguro dahil dun. Kaya meron 'di ba yung mga Q-tip na mas malaki ngayon yung cotton na nasa labas para hindi mo talaga siya kayang isuksok sa loob. May purpose po yun, 'no, hindi po yun ipipilit niyo, 'no, kasi may mga malalaking Q-tip, para may iba na yung shape nila ngayon para to avoid nga yung pagpasok mo sa loob ng ear canal mo. Pero yung iba baka ma-challenge mo, baka ma-stroke mo Actually, lalo. So hindi po gano'n, 'no, purpose po nun ay para pagka nag-ano na, stop na. 'Pag di na umabot dun, stop na. may mga kilala talaga ako na yun ang akala nila na sasabihin na, "Ang bobo naman yung gumawa nito, Ay, kailangan okey. sinobrahan yung ano." Oo. Pero dahil ang alam nilang linis hanggang sa loob, Loob.
isasalaksak talaga nila. Oo, wag 'no. So may purpose po 'yun, kaya mas malalaki ay para to avoid 'no, deterrent 'yun para hindi mo na gawin. Oo. So wag po natin ipilit. Sadya yun. If anything, mas matalino yung gumawa, hindi siya bobo kaya niya sinobrahan. So yun, yung mga common na reason ba't sasakit yan. And well, ako, speaking as a patient, experience, totoo yung sinabi ni Doc Bien. Nagka-ear infection na ako, last time was 2022, gano'n. Lately lang na ulit, kaya yun ang inspirasyon sa topic na 'to. Ano, Personal. o parang once every 3 years yata nangyayari. Anyway, yeah, 'pag sa'kin naman swerte ako yung eardrops lang yung kinailangan and usually within 2-3 days, Gagawin mo siya. gumagana na. Pero kailangan talagang ano, kung sinabi ng doktor 5 days, 7 days mong ipapatakya, susundin mo. Mapapagalitan ka sa Yes. follow-up check-up mo, 'di ba? Oo, at 'yun ang list of your problems. Yes. Oo, ayaw ng mga doktor talaga na hindi mo tinatapos yung dosage. Hindi dahil gusto nilang gumastos ka pa sa gamot. Yun nga, sabi ni Doc Pian, ang ayaw natin maging resistant yung mga bacteria natin. Kasi 'pag lumala yung ear infection, sa una pangangati lang yan, minsan may tirot. Sa'kin Doc Pian yung pinakamalala ko, feeling ko nadi-disorient na ako ng konti. Oo. Kasi apektado na yung fluids ng tenga ko, eh. Mm. Para kang hilo ng konti o parang may echo sa loob ng utak ko. Oo. Ano, nakakatakot siya. Pero yun nga, buti na lang eardrops lang pala ang solusyon. Doc Ian, eto, bago natin i-wrap up yung video, ano ang tips mo sa epektibo tsaka safe na paglilinis ng tenga? Para po sa mga epektibo at safe na paglilinis ng tenga, paalala lang, ang tenga po natin ay nililinis niya ang kanyang sarili. So, hindi po natin kailangan tulungan, huwag na ipasok ang mga cotton buds, kahit sabihin natin na malinis yan, hanggang loob ng tenga. Ang tamang paglilinis po ng tenga ay kung naramdaman mo na sa may paligid ng iyong earlobe na meron ng wax, yun ay pwede mo nang linisin. So, mag-isa po, no, yung old wax ay mapupush palabas ng ating tenga at yun po yung kailangan nating tanggalin. Huwag na po natin gagalawin yung mga bagong wax na nasa loob ng tenga dahil yun po ang totoong naglilinis ng ating tenga. So yung mga yon tinatrap yung kung ano mang dumi, bakterya na maaring pumasok sa ating tenga. So kapag tinatanggal natin yun lagi at maari pa nating masugat yung loob ng tenga, baka imbes na makatulong ay makasama pa. So, dapat po, again, ang paglilinis ng tenga, dito lang po sa labas at ito lang pong hanggang sa may para opening ng ating ear canal. Huwag na po natin itry na magpasok na po ano-anong tubig or drops na hindi naman po pinrescribe ng ating doktor. So again, minimal, no? Ito ay nagwo-work na, no? Kung linisin mo habang naliligo ka, pagkatapos mong maligo ay punasan ng tuwalya. So enough na po yun. Wag na po natin, dito ay kung sinobrahan mo ay maaari pang makasama. So, in summary mga kababayan, ang paglilinis ng tenga, part talaga yan ng hygiene pero gawin natin ng safe at tama. So, yung pangangati na konti, normal lang ho yun. Yung pagkirot ng consistent, hindi. Tsaka yung madalas na pangangati. Sa mga panahon na ganyan, magpatingin na po tayo sa doktor. Kasi yung, oo, pwede mong pasukin ng cotton buds at kamutin na kamutin. Pero sa totoo lang, hindi po nag-work long term yun eh. Magiginhawaan ka lang sa time na yun. Tapos kinabukasan, yun na naman, hanggang ma-infect na yung tenga mo, yun ang ayaw nating mangyari. So, yeah, alam natin may konting time investment, pupunta sa ospital or sa clinic, may konting perang involved, pero yung risk kasi na matatanggal natin sa kalusugan natin, worth it naman siya. So, yun, yun yung advice namin sa inyo. Huwag niyong balewalain, pero huwag rin kayong mag-self-medicate. And, yun nga, kung may foreign objects sa loob na tingin nyo, mahirap na masyadong kunin, dalhin nyo na lang po sa ER or sa ENT ang ating pasyente. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, ang ating dedicated doctor and resource person, si Dr. BM Carmela Hanlas. Kami ay magpapaalam na muna sa ngalan din ng aming Medical Director, si Dr. Anthony So, nagsasabing, stay happy, stay healthy, and huwag kayong masyadong mag-alala sa inyong mga tutuloy. Bye-bye!